Nay, nasa labas po si Aling Narisa. Baka may sasabihin po siya sa'yo. Sige anak, lalabas lang ako. Maring Susan, pumunta kayo sa bahay sa Sabado. Binyag kasi ng anak kong bunso. Matagal-tagal na rin kasing hindi tayo nakakapag-usap ng matagal eh. Ayaw sana ng aking ina na pumunta kami roon. Pero nahihiya raw siyang tumanggi sa kanyang kumare. Lalo pa at matagal na rin silang hindi nagkita. Dahil doon, pumayag siya at nangakong pupunta kami sa bahay nila. Noong wala na ang kumare ni nanay, tinanaw na lamang namin siya habang nakadungaw kami sa bintana. Narinig kong napabulong si nanay. Sana hindi totoo ang kwento tungkol sa'yo. Matagal na nga tayong hindi nagkita. Marami na ang posibleng nangyari. Napatitig ako sa kanya at agad na napatanong patungkol sa kung anumang sinabi niya. Bakit po, Nay? Ano pong meron sa kanya? Ang lalim po iniisip niyo po. May problema po ba? Wala anak. Sige na at maglaro ka na sa labas. Sige po, Nay. Lalabas na muna po ako. Babalik na lang po ako pagkakain na. Dumaan ang mga araw noon at dumating ang araw ng Sabado. Mag-aalas 6 pa lang ay ginising na ako ng aking ina. Marie, gising na at nang makaligo ka. Pupunta tayo sa bahay ni Maring Nerissa. Akala po hindi po tayo pupunta doon. Sinabi niyang wala naman siyang sinabing ganon. Dagdag pa niya ay hindi pa naman namin napapatunayang aswang siya. Dahil doon, agad akong bumangon at naghanda na rin. Bago kami umalis sa bahay, may ibinigay pa si nanay sa akin. Ilagay mo itong kapirasong luya sa bulsa mo nang sa gayon ay hindi ka mabati roon. Napatango naman ako sa kanya at kinuha ang luyang inaabot niya sa akin. Sige po, Nay. Para saan po tong luya? Bakit kailangan ko po to? Huwag ka ng maraming tanong anak. Basta makinig ka lang sa akin. Pagdating namin doon ay nagtaka kami. Wala kasing ibang tao roon kung hindi ang mga kapamilya lang ng kumare ni nanay. Pagkakita niya sa amin ay gano'n na lang ang tuwa niya. Sinalubong niya kami habang nakangisi. Akala ko hindi kayo darating. Salamat sa pagtanggap sa imbitasyon ko. Nang makapasok na kami, ay napalingon ako sa mga taong nasa labas. Medyo kinilabutan ako dahil napansin kong nakangisi sila sa amin. Sasabihin ko sana yon sa aking nanay. Pero naisip kong baka magalit si Tia Nerissa kung sakaling marinig niya yon. Hala, parang may mali ah. Parang may kakaiba talaga. Pero baka nagkamali lang ako. Sabi ko sa aking sarili. Dumiretso kami sa kusina at pagdating doon ay tumambad sa amin ang maraming pagkain. Lahat ng yon ay karne. Kaya gano'n na lang ang aking pananabik. Sige na, kumuha na kayo ng makakain ninyo. Huwag kayong mahiya. Sige po, salamat po. Hindi nga kami nag-atubili noon. Agad kaming lumantak ng pagkain doon. Nasa kaligitnaan kami ng aming pagkain nang umiyak ang anak ni Tia Nerissa na bagong binyag. Dahil doon, nagwika siya. Sandali lang at papatahanin ko muna iyon. Ipinagpatuloy namin ang aming pagkain. Nasa kalagitnaan kami ng ginagawa namin noon
nang may marinig kaming yabag na papalapit sa amin. Inakala naming ang kumari yon ni nanay. Subalit nang makalingon kami, ay hindi pala si Janirisa. Isang babae pala yon na halos kasing edad lang ng aking ina. Kumain lang kayo ng kumain. Ito nga pala, baka gusto ninyo ng inihaw na adobo. Napakunot noo ako noon at napasilip sa kung ano ang tinutukoy niyang pagkain. Dahil sa ginawa ko ay naamoy ko yon at napakabango noon. Gusto mo? Marahil ay bago lang ito sa inyo, pero masarap ito. At mas inilapit pa niya sa akin ang mangkok na may lamang kakaibang putahe. Tiningnan din yon ng aking ina. At dahil doon, napatanong yon sa babae. Mabango iyan ah, saka bago pa lang iyan sa aking pandinig. Kunin niyo na lang po, Nay. Ilalagay na sana ng babae sa harap namin ang nasabing putahe sa aming harapan. Subalit umiling si nanay. Hindi, sa iyo na lang iyan. Baka mamaya ay kung anong karne pa ang inihaw mo at saka inadobo. Pagkatapos magwika ng aking ina ng mga katagang yon, ay nakita kong nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng babae. Parang nagalit yun sa sinabi ni nanay. Kung ayaw mo, ayos lang. Matapos wikain ng babae ang mga katagang yon, mabilis siyang naglakad paalis. Sinundan na lang namin siya ng aming tingin, lalo na at narinig naming may kung anong ibinubulong yon na hindi namin lubos maunawaan. Bakit parang galit po siya, Nay? Biglang nag-iba po yung mukha niya eh. Napailing na lang si nanay noon. Hayaan na lang natin iyon. Kumain na lang tayo. Kumain nga kami hanggang sa kami ay mabusog. Sakto namang papalabas sa silid si Janirisa na noon ay karga-karga ang kanyang anak. Tapos na kayong kumain? Nakangiti naman kaming sumagot at niligpit na ang pinagkainan namin. Akmang ilalagay na sana namin ang pinggan namin sa kanilang lababo nang muling pumasok ang babae sa kusina. Pareho na lang kaming napaningon ni nanay nang magwika na si Janirisa. Tikman muna ninyo itong inihaw na adobo. Pinilit niya kaming pakainin noon, pero mariinding tumanggi si nanay. Napangiti naman si Janirisa at napawika. Sige, basta ipagbabalot ko kayo. Huwag ninyong tanggihan. Gusto ko lang namang ipatikim na sa inyo ang luto ng aking ama. Wala nang nagawa si nanay kung hindi ang pumayag. Nagkwentuhan pa silang dalawa sa maghapon. Bandang 5:30 na noon nang magpaalam kaming uuwi. Pagka-uwi namin sa bahay, agad na binusisi ni nanay ang pinadala ni Janirisa. Naku, ano ba itong pagkaing pinadala ng kumari ko? Ang bango nga at parang kakaiba. Parang hindi karni ng baboy o baka ang ginamit. Tinusok-tusok pa niya yon ng tinidor at labis ang pagtataka niya dahil sobrang lambot noon. Dahil tinitingnan niya at binubusisi ang nasabing pagkain, nakiusyoso na rin ako sa kanya. Nay, yan na lang po yung ulam po natin mamaya. At nang akmang titikman ko sana yon, ay biglaan akong pinigilan ng aking ina. Huwag! Hindi natin dapat kainin ang putahing ito. May kung anong duda ako na hindi ito karne ng baboy. Malakas ang kutob kong karne ito ng tao. Nang mga panahong marinig ko ang sinabi ni nanay ay para akong nandiri. Paano niyo po yun nasabi, Nay? Tanong ko sa kanya.
habang salitang tumitingin sa kanya at sa inihaw na adobo. Hindi kaagad siya nakasagot sa akin. Ilang sandali pa ay muli niyang hinalukay ang pagkain yon. At isang malakas na paghiyaw ang ginawa ni nanay. Sa hindi kasi inaasahan, ay nakita naming merong daliri ng tao. Ano to? Bakit may daliri dito? Hindi kaya? Muli naming tiningnan yon. At hindi nga kami nagkamali. Daliri yon ng tao. Sinasabi ko na nga ba at may kakaiba sa inihaw na adobo nila. Hala po, Nay, ano pong gagawin natin? Lagot po tayo, Nay, baka pupunta po siya dito. Paano na po yan, Nay? Sandali lang at kukuha ako ng kalamansi. Pagkakuha niya ng kalamansi ay pinigaan niya ang putahing yon. Mas lalo kaming nataranta noon nang makita naming tuluyang nag-iba ang anyo ng inihaw na adobo. May mga iba't ibang parte ng katawan ng tao roon. May bahagi ng tenga, daliri, at mata ng tao. Aswang nga sila. Ang walang hiyang ni Risang iyon. Nais yata tayong maging aswang ah. Lagot po tayo, Nay, baka pupunta po siya dito. Paano na po yan, Nay? Akmang itatapon na sana ni nanay ang putahing yon. Subalit pareho kaming natigilan nang may marinig kaming kumakaluskos sa labas ng bahay namin. Noong una ay hindi namin pinansin yon, pero nagulat kami nang may humuning tiktik sa paligid. Dahil doon, napasigaw si nanay. Sinundan mo pa talaga kami rito ha? Alam na namin na hindi karne ng baboy ang pinadala mo, kundi karne ng tao. Akala mo ba ay maiisahan ninyo kami? Pagkatapos magwika ng aking ina ng mga katagang yon, nakarinig kami ng pagkahig sa labas ng bahay. Ilang minuto ring tumagal yon, kaya itinapon na ni nanay ang inihaw na adobo. Iyan at isusoli na sa inyo. Nang gawin yon ng aking ina ay biglaang naging tahimik ang paligid. Pero sa halip na maging kampante ay minabuti naming pumasok sa silid para makapagtago. Ano po, Nay? Tatakas na po tayo? Baka nandito na po yung aswang, Nay. Dito na lang muna tayo. Naririyan pa ang aswang sa labas ng bahay at paniguradong naghihintay iyan ng tamang tiyempo. Lumapit siya noon sa bintana at isinara yon. Subalit isang malakas na hiyaw ulit ang kanyang nagawa noong may kumalabog sa bintana. Napaatras si nanay at saka napamura. Lubayan mo kami! Umuwi ka kung saan ka man nanggaling dahil wala naman kaming ginagawang masama sa iyo. Walang sumagot sa kanya. Sa halip, patuloy kaming nakarinig ng pagkalabog na animoy nais niyang sirain ang bintana namin. Noong mga sandaling yon, ay umiiyak na ako dahil sa takot. Nanginginig na rin ang aking buong katawan. Pakiramdam ko ay anumang oras papasukin kami ng aswang. Nay, natatakot po ako. Ano pong gagawin po natin, Nay? Napalingon sa akin ang aking ina at sinenyasan akong tumahimik. Nasinunod ko naman. Ilang saglit pa ay lumapit siya sa akin. Dito ka na lang muna at kukuha ako ng itak sa kusina. Sasabihin ko pa sana sa kanya na ako na lang ang kukuha, pero nakaalis na siya. Nang mga panahong yon ay mas lalo pa akong nangatog sa takot dahil nakita kong malapit nang masira ng aswang ang aming bintana. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin noon, lalo na nang tuluyang bumukas ang bintana namin. Nay, bilisan niyo po, Nay!
Nasisira na po yung bintana! Sigaw ko sa kanya habang panay ang linga sa pintuan ng aming silid. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng sunod-sunod na pagyabag at nakita ko ang aking ina na nagmamadaling pumasok sa aming silid. Huwag kang matakot, anak. Nandito na ako. Lumapit si nanay sa aking kinaroroonan at nasakto ring tumambad sa amin ang aswang. Itim na itim ang kanyang kabuuan. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga at nakalabas pa ang kanyang dila. Humuni yun na parang sabik na sabik, kaya napamura na naman ang aking ina. Kilala rin kita. Hindi mo lang siguro kanina nagawa ang nais mo dahil saluyang nakalagay sa bulsa ng aking anak. Kaya ka umatake ngayong gabi. Napangisi ang aswang sa amin at ipinakita niya ang kanyang pangil. Ilang sandali pa, pumasok ng tuluyan ang aswang sa aming silid. Suminghot-singhot siya at sa aming gawi ay muli siyang naglaway. Subukan mo lamang na lumapit. Kahit na magkumari tayo, hindi ako magdadalawang isip na tagain ka. Tingnan na lang natin kung ano ang gagawin mo sa oras na malaman ng mga tao na ikaw ang aswang na umaatake rito sa bahay. Ibinasiwas niya ang kanyang itak na animoy tinatakot niya ang nasabing nilalang. Sige, lapit! Kumaring ni Risa, lapit! Pagkatapos sabihin ni nanay ang mga katagang yon, ay napangisi ang aswang. Tila inihanda nito ang kanyang sarili sa pag-atake sa amin. Walang ano-ano, bigla ang sumakit ang aking tiyan. Napahawak ako sa bandang pusod ko at napakunot noo. Aray po na, masakit po yung tiyan ko. Dahil sa aking pagsigaw ay nanggagalaiti palalo si nanay. Minura niya at itinaboy ang aswang. Subalit parang wala lamang yon sa nasabing nilalang. Parang mas nanabik pa nga siya noon habang nakamasid sa amin. Samantalang ako naman ay parang mamamatay na sa sobrang sakit ng tiyan. Umalis ka rito! Alis! Walang pagdadalawang isip na sinugod ni nanay ang aswang. Sinubukan niyang tagain yon. Subalit ganoon na lang ang kanyang pagkabigla nang magawang iwasan ng aswang ang ganoong pag-atake niya. Hindi sumuko ang aking ina. Muli sana niyang tatagain ang nilalang. Subalit sa ikalawang pagkakataon ay nakailag ang aswang. Lumundag ang nasabing nilalang at parang tuko siyang kumapit sa kisame. Inilalabas nito ang kanyang dila habang mabalasik na nakatitig sa akin. Bumaba ka riyan! Kung talagang matapang ka, bumaba ka! Pero kung ayaw mong mamatay, umalis ka na lang at tantanan mo ang aking anak. Patuloy ko noong iniinda ang sakit ng aking tiyan at habang nakatitig sa akin ang aswang, ay parang mas kumikirot palalo ang aking tiyan. Walang ano-ano ay nasuka ako sa hindi ko malamang dahilan at sobrang baho noon. Dahil sa nangyari sa akin, ay lalo pang nanggalaiti si nanay sa aswang. Mas lumapit siya sa nasabing nilalang at iwinasiwas doon ang kanyang itak. Bumaba ka riyan! Tinitigan siya ng aswang. At sa hindi namin inaasahan, ay lumundag yon kay nanay. Nabuwal ang aking ina at nabitawan niya ang kanyang itak. Akala mo siguro ay hindi ko malalaman kung ano ang niluto mong inihaw na adobo. Ikaw iyan, kumare. Kilala kita. Kilalang kilala. Dahil sa winikang yon ni nanay, ay saglit na natigilan ang aswang. Inilihis nito ang kanyang paningin kay nanay at tumitig ng mabalasik sa akin.
Walang ano-ano. Sinubukan ng aswang na kalmutin ang aking ina at sinakal niya ito. Dahilan para mahirapan sa paghinga si nanay. Habang nasa ganoong sitwasyon, kita kong sumisenya si nanay at itinuturo niya ang kanyang itak. Napatitig ako roon at nagkaroon ako ng ideya. Kahit na masakit pa rin ang aking tiyan, pinilit ko ang umalis sa aking pwesto. Nilapitan ko ang itak na nabitawan ng aking ina at dinampot yon. Ito po, Nay! Hindi ko na ipagpatuloy ang aking sasabihin dahil nakita kong parang unti-unti nang nangihina si nanay dahil sa pagkakasakal ng aswang. Dahil doon, mabilis akong napahakbang ng palapit sa kanila at sinubukang tagain ang nilalang sa likod. Subalit dahil kulang ang lakas ko nung mga sandaling yon, naging mababaw ang sugat niya. Tumigil ang aswang sa pagsakal kay nanay at napalingon sa aking direksyon. Kita ko ang galit sa kanyang mukha, kaya napaatras ako ng 2 hakbang. Huwag mong pakialaman ang aking anak! Pilit niyang pinaalis ang aswang sa kanyang ibabaw at nang magawa niya na yon, umibabaw siya sa nilalang at sinakal yon. Walang naging pakialam si nanay kung madulas ang katawan ng aswang. Ginamit niya ang buong lakas niya para hindi madaling makagalaw ang aswang. Anak, akin na ang itak! Kahit may pagdadalawang isip ako, lumapit ako sa aking ina at agad na iniabot sa kanya ang itak. Ito po, Nay! Sambit ko at muling napaatras. Inlapit ni nanay ang talim ng kanyang itak sa lieg ng aswang at muli yung nagbanta. Sa oras na hindi ka paaalis dito, gigilitan kita sa leeg. Kilala kita at huwag kang magkunwaring hindi mo ako kilala. Ang lakas ng loob mong padalhan kami ng inihaw na adobo na ang ginamit ay karne ng tao. Pagkasigaw ng aking ina ng mga katagang yon, ay napangisi ang aswang. Nainis si nanay, kaya mas idiniin niya ang talim ng itak niya sa lieg ng aswang. Namulagat naman ang mga mata ng nilalang at nagpumiglas. Subalit dahil mabigat si nanay at may nakatutok pang itak sa lieg ng aswang, hindi siya nakagalaw. Magmula ngayon, hindi na tayo magkumare. Pagkatapos magwika ng aking ina ng mga katagang yon, umalis siya sa pwesto niya at hinayaan ang aswang. Lumapit sa akin si nanay at napayakap. Umalis ka na bago pa magbago ang aking isipan. Huwag mo na kaming pakialaman. Magmula ngayon ay hindi na tayo magkakilala. Ngumisi sa kanya ang aswang. At ng mga sandaling yon ay napansin ko ang kanyang mga mata. Magkatulad sila ng mata ng babaeng naunang mag-alok sa amin ng inihaw na adobo. Dahil doon, mas lalong nagalit si nanay. Muli siyang napasigaw. Kaya pala parang wala lang sa iyo ang aking sinasabi. Walang hiya ka. Natipuhan mo pang aswangin ang anak ko, ha? Papatayin kita. Mabilis siyang humakbang ng papalapit sa aswang at walang pagdadalawang isip na tinagayon. Hindi agad nakailag ang nilalang at natamaan siya sa balikat. Muli pa sana siyang tatagain ni nanay. Subalit nakaiwas yon at napalundag malapit sa bintana. Nang naroon na ang aswang, ay napangisi sa amin at inilabas niya ang kanyang mahabang dila. Nilapitan pa ng aking ina ang bintana at dumungaw roon, subalit mabilis na nakaalis ang aswang. Huwag ka nang babalik dito. Ilang minuto pa siyang nakadungaw roon at inantabayanan ang aswang, subalit hindi na yon nakabalik pa.
Isinara na lang ni nanay ang bintana at siniguro niyang hindi yun mabubuksan. Pagkatapos niyang gawin yon, ay napatanong siya sa akin. Ayos ka lang ba, anak? Opo, Nay. Ayos lang po ako. Ikaw po ba, Nay? Okay lang po ba ikaw? Subalit dahil sa pangambang baka babalik ang aswang, hindi kami nakatulog ng gabing yon. Magmula noon, nangako si nanay na hindi na pupunta kina Tia Nerissa. Sinabi niya ring hindi niya napapansinin yon dahil sa nangyari. Pareho kaming napaisip noon ni nanay na paano na lang kung karne rin ng tao ang nakain namin doon. Gayunpaman, ang mahalaga ay hindi kami nahawaan ng pagkaaswang at hindi na bumalik pa ang nilalang na yon sa aming bahay.